ambiguous yet characterized by its adherence to a specific set of beliefs. Ang kapangyarihan ng relihiyon ay nakatago sa kakayahan nito to bring people together, to persuade and usher the people into a new perspective, a new life. Pero alam mo bang nakapagdudulot din ng relihiyon ng gulo at ng mga unwanted events? We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital, Delhi, during a month meant to be holy for both groups. Drag artist Puraluka Vega is facing new criminal charges for allegedly offending religious feelings. Ethnic clashes between the Hindu majority Meitei community and the tribal Christian Kuki minority over land and influence in the state has left at least 180 people dead and over 500 injured. Maraming bagay ang hindi alam ng mga taong bayan tungkol sa relihiyon. We are here to change that. Sa mga nakalipas na buwan ay laman ng kabi-kabilang balita ang umuugong na ulat ng sinasabing kulto na namataan sa Surigao del Norte. Inilabas at binagbigay pansin nito ni Senador Risa Hontiveros sa kanyang ulat sa Senado, kung saan kinaalarman nito ang mga kaso ng nangyayaring karahasan sa ilalim ng organisasyon ng Socorro Bayanihan Services Incorporation. Binansagan itong kulto dahil na rin sa ibang paniniwala at praktisidad ng naturang organisasyon. Gayunpaman, may kabilang panig din na nagsasabi na hindi dapat ito tawaging kulto. Bagkus, isa lamang itong panibagong relihiyon na ang problema ay ang namumuno mismo rito na ginagamit ang kapangyarihan at impluwensya nito upang mangabuso. Sa ganitong magkaibang perspektiba, hahantong tayo sa katanungan. Ano nga ba ang kulto? Paano nasabi na ang organisasyon ay isang kulto? At tama nga bang gamitin talaga ang salitang kulto? Pag-usapan natin. Simulan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Taong Pebrero 2019, nangyanigin ng 5.9 na lindol ang Surigao del Norte. Ang ganitong pangyayari ay nagmitsa upang maging pagkakataon para mapasunod at mahikayat ang libo-libong mga katao na tumungo sa bundok ng kapihan. Marami sa kanila ang binenta ang kanilang mga tahanan at piniling manirahan at maging miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporation sa pangakong ang kapalit ay kaligtasan at solusyon sa problema ng kahirapan sa buhay. Sa loob ng maraming taon, nanatiling tahimik at sekreto ang tinayong pamayanan sa kabundukan. Lalo na't maging ang miyembro ay pinutol ang kanilang ugnayan sa mga tagalabas, maging kapamilya man o kaibigan nila na hindi kasapi ng grupo. Kung kaya naman maging ang mga karahasan at kamalian na nangyayari sa loob nito ay hindi nababatid ng publiko. Gayunpaman, walang lihim na hindi nabubunyag, ika nga nila. 5 taon ang nakalipas, ang naturang organisasyon ay nasiwalat at nabahira ng iba't ibang aligasyon. Setyembre 18, 2023, nang inulat ni Senador Hontiveros ang kaso ng pang-aabuso na nangyayari sa loob ng grupo. Isinalaysay nito ang karahasan na nangyayari sa panguna at pagudyok mismo ng namumuno rito na si Jaren Scalario o kinikilalang Senyor Aguila. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salaysay ng mga nakatakas o tumiwalag ng mga biktima, napag-alaman ang mga nangyayaring panggigipit, sexual na pang-aabuso, pangahalay, sa pilitang pagtatrabaho, at papakasal ng mga batang halos na sa 9 hanggang 15 na taong gulang pa lamang. Subalit, maaaring mapatanong kayo, kahit na may ganitong nangyayari sa grupo, bakit nananatili pa rin ang mga miyembro? Una, kagustuhan ng miyembro mismo. Kumbinsido ang mga ito sa nangyayari sa loob ng kanilang organisasyon at naniniwala sa pinapakita at sinasabing kapangyarihan ng kanilang charismatic na pinuno. Katulad na lamang ng kakayahan di umano nito na mapasalita ang ibon at mapatigil ang ulan. Bukod dito, tinanim din na kaisipan sa mga ito na ang kanilang pinuno na si Senyor Aguila ay ang susunod na tagapagligtas. Pinakilala nito ang kanyang sarili bilang reinkarnasyon ng Santo Niño, bagay na siyang nagpahanga sa mga tao at nagkumbinsi sa kanila upang maniwala sa pinag-uutos nito. Pangalawa, napipilitan ang miyembro. Bagamat gustuhin nilang kumalas at tumutol sa ganitong aksyon, wala silang magagawa dahil ang kanilang pagtanggi ay nahaharap sa mga karampatang kaparusahan at mayroong pagbabanta na hindi makakapasok sa langit o hindi makakaligtas.
May iba ding nauuwi at naiipit na lamang sa gayitong praktisidad, lalo na't ang pamilya nila mismo ay miyembro ng organisasyon na siyang nagkumbinsi sa kanilang pumayag na lamang at tila ang pagtanggi ay nagmimitsa ng alitan. Ang mga nabanggit na nangyayari sa nasabing grupo ang siyang dinudugtong kung bakit sinasabing isa itong kulto. Ngunit ano nga ba ang kulto? Bagamat walang direktang kahulugan ang Pilipinas sa definisyon ng kulto sa bansa, sa ibinigay na kahulugan sa Senado, nagbase ang kalahatan upang masabing kulto ang organisasyon. Ang mga nabanggit ay siyang nakikita sa pamamalakad ng SBSI, kung kaya't tuluyang binansagan na kulto ang grupo. Ginamit ang salitang kulto upang ilarawan ang panganib ng pagsali sa grupo kung saan nagkakaroon ng pagmamanipula at karahasan na pinagtatakpan bilang isang kawang gawa o di kaya naman ay tinakda ng sinasabing utos ng Diyos o nakakataas. Bukod dito, hindi rin maiiwasan na maidugtong ang organisasyon sa insidente ng Jonestown. Kung titignan ang mga komento sa iba't ibang pahayagan sa social media ukol sa kaganapan ng organisasyon, ang pinupunto ng halos kalahatan ay ang pagkakatulad nito sa nangyari sa grupong People's Temple na kinikilalang kulto na nagdulot ng mass murder o maraming bilang ng sabay-sabay na pagpatay ng mga miyembro nito. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng SBSI at Jonestown ay nagpapahayag ng pangamba sa karamihan, lalo na't baka ang sinapit ng kasapi ng People's Temple ay maulit muli sa SBSI kung hindi iimbestigahan ang gawain ng grupo. Sa gaytong nangyari, nagpahayag ng pag-aalala ang karamihan sa pagkakaroon ng kulto sa bansa, lalo na't ang kapahamakan ay namumutawi sa kanilang aksyon. Gayunpaman, bagamat tuwiran ang pagtukoy o deskripsyon kung bakit tinawag na kulto ang organisasyon, nagkaroon pa din ng diskusyon kung tama nga ba ang paggamit ng salitang kulto. Sa isang expose ng isang sociologist na si J.L. Cornelio, ipiniwanag nito ang dahilan kung bakit hindi dapat tawagin at sabihing kulto ang organisasyon ng SBSI. Naging kontrobersyal ang naturang post at pinutakti ng kabi-kabilang opinyon ng publiko. Gayunpaman, kung hihimayin ang bawat rason sa kanyang post, ay makikita ang pinupunto nito ay ang mga sumusunod. Una, you're a cult because you have these strange, weird, and funny beliefs. Bakit tinatawag na kulto kaagad ang isang grupo dahil lamang sa kakaibang ritual nito sa pananampalataya? Nilantad dito ang pagiging bias na pagtingin pagdating sa mga minority practices na hinahambing kaagad na kulto ang kanilang ibang paniniwala. Ngunit pagdating sa mga dominanteng relihiyon katulad ng Katolisismo, na maging ito ay may paniniwala rin na kakaiba, ay hindi tinutukoy na kulto bagkus sa isang tanggap na praktisidad. Halimbawa na lamang ay ang pagpapako sa krus o paghahampas sa likod ng mga deboto tuwing Semana Santa. Masasabing kakaiba sa paningin ng mga hindi naniniwala ang ganitong praktisidad. Ngunit walang kumwe-question dito bilang isang cultic belief sapagkat ang bangkalahatan sa lipunan ay tanggap ang ganitong paniniwala. Pangalawa, you're a cult because of sexual abuse. Saan bang relihiyon walang pang-aabusong nangyayari? Kahit sa ang relihiyon ay posibleng may nangyayaring abuso. Sa gayitong gawi, hindi ito pinupunto upang bigyang katwiran o bawasan ang krimen ng SBSI, kundi upang bigyang pansin kung bakit ang label kaagad sa nangyayaring abuso sa SBSI ay isang kulto. Pero sa pang-aabuso ng malalaking relihiyon ay ang ulat lamang ay isang kaso lamang ng religious abuse. Isang halimbawa nito ay ang kaganapan sa The Kingdom of Jesus Christ, isang reliyosong grupo na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy na siyang hindi tutukoy bilang isang kulto ng pamahalaan at media, bagamat may ulat ng kaso na pang-aabuso na nangyayari rin dito. Panghuli, you're a cult because they assume that people are brainwashed. Bakit ang iniisip kaagad ay na-brainwash ang individual kung kaya sumali ito sa minority religious group? Hindi ba't maaaring may iba't ibang dahilan o motibasyon ang tao kung kaya sumali ito sa grupo? Maaaring may nakita sila sa turo ng mga ito na nagustuhan nila na malayo sa turo ng mga dominanteng relihiyon. Lalo na't kung tutusin, hindi naman iyong Senyor Aguila ang nagsimula ng organisasyon. Kung susumahin, pinupunto ni Cornelio na hindi ito isang kulto, kundi isa lang din relihiyon na bago, iba sa paniniwala at praktisidad ng dominanteng relihiyon o ang tinatawag na New Religious Movement. Lalo na kung babalikan ang kasaysayan o pinagmula ng Socorro Bayanihan Services Incorporation, masasabing maayos naman dati ang lagay ng organisasyon noong ang namumuno pa rito ay ang founder na si Rosalina Mulyaneda Lasala Taruk Onena. Sa kanyang pamumuno, ang nangingibabaw sa grupo ay magkaroon ng komunidad na mayroong bayanihan o pagkakaisa.
kung saan ang bawat isa ay binibigyan ng trabaho o serbisyo, hindi rin magkakahiwalay ang mga pamilya at nakakapag-aral ang mga bata. Mababatid na maayos ang pamamalakad ng ito pa ang namumuno, kung kaya maraming miyembro ang piniling sumama sa ganitong grupo. Gayunpaman, nagbago ito nang namatay ang pangunahing namumuno. Kinailangan ng bagong mamumuno na siyang magpapatuloy sa pag-unlad at katatagan ng relihiyosong komunidad. Dito ay pumalit si Kilario o Senyor Aguila, kung saan sa ilalim ng pamamalakad nito ay nagkaroon ng pagbabago na malayo sa paunang turo ng organisasyon. Naging mas mahigpit ang pamamahala nito at nagbago ang mga paniniwala at praktisidad na nakaapekto at nagsimula ang kontrobersya sa naturang organisasyon. Ang ganitong pangyayari ang pinupunto ni Cornelio. Hindi isang kulto ang nasabing organisasyon, pagkus ang problema ay ang naging pamamalakad ng tumayong pinuno na si Senyor Aguila, kung saan ginamit nito ang kanyang posisyon upang abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, ang pinupunto rito ay hindi para pagbutihin ang nagawa o ginawa ng grupo ng Socorro, pagkus isa itong pagmulat na ang bawat relihiyon ay may kakayahang gawin rin ang ganitong karahasan. Bagong relihiyon o dominanteng relihiyon man, lalo na kung ang nakaupo sa posisyon ay ginagamit ang relihiyosong kapangyarihan nito, mga abuso at ang masama ay makatakas sa mga nagawa nitong kasalanan. Bagamat batid ang kalinawan ng pinupunto ng limitasyon ng paggamit ng kulto, bakit kulto pa rin ang alam at tawag ng karamihan sa atin? Hindi natin masisisi. Datapwat ang pinupunto ni Cornelio ay makahulugan at makatwiran, ngunit sa isang lipunan kung saan ang pagbabago ay madalas ituring ng mga tao bilang isang bagay na iniiwasan, lalo na kung ito ay hindi naayon sa kanilang inaasahan o ng lipunan, mas pipiliin pa ng tao ang maniwala sa konsepto ng kulto para ilarawan ang gayitong bagay na nangyayari sa Surigao del Norte kaysa sa mga bagong termino na kumuwestiyon sa kanilang nakasanayang paniniwala. Bukod dito, maaaring ang paggamit ng terminong kulto ay ginamit din upang mas madaling mapaunawa at mailarawan ang nangyari sa SBSI, ang mga kwento ng mga biktima ng organisasyon sa mata ng publiko. Ang negatibong kahulugan ng kulto pag inilapat sa media o pampublikong diskurso ay nagpapakita ng implikasyon ng pang-aabuso at manipulasyon at magnanais na maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng organisasyon. Ngayong alam mo na ang diskusyon tungkol sa paggamit ng terminong kulto, marahil napapaisip ka na rin at tinitimbang ang kamalayan mo patungkol sa dalawang panig. Ang katanungan ay nakasalalay pa rin sa iyong pag-unawa at pagtingin. Ikaw, ano sa tingin mo? Kulto pa nga rin ba ang marapat na itawag natin?